Patuloy sa ating mga balita. Nagpapasalamat ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa pagdinig ng Committee on Local Government, Electoral Reforms and People's Participation and Finance sa Senate Bill No. 1587 na nagre-reset sa first regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero naghayag din ng pagkaalarma ang partido sa mga amyendang ipinasa ng BTA Parliament sa Bangsamoro Electoral Code. Kabilang dito ang pagbaba ng required membership ng regional political parties, pagbaba ng vote threshold para makakuha ng parliamentary seat, pagbawi ng accreditation ng political parties at sectoral organizations, at pagbabago sa paraan ng eleksyon ng sectoral representatives mula sectoral assemblies tungo sa direct voting. Ang News Now sa report. Sa pagdinig ng Senate Committee noong Pebrero 5 taong 2026, nagpahayag ng pasasalamat ang UBJP sa pamumuno ni Mig Zubiri na tinukoy nilang ama ng Bangsamoro Organic Law sa pagbibigay ng pagkakataon upang ihayag ang kanilang paninindigan. Ayon sa UBJP, buo ang kanilang suporta sa agarang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa BARMM, isang demokratikong proseso na handa umano nilang lahukan, manalo man o matalo, bilang pagtupad sa obligasyon ng MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Binigyang diin ng UBJP na 4 na beses nang naantala ang kauna-unahang Bangsamoro elections. Una itong itinakda noong May 2022 at naipagpaliban noong May 12, 2025. Mula May 12, 2025 na ipagpaliban ito at itinakda noong October 13, 2025. Mula October 13, 2025, itinakda muli ngayong Marso 30 taong 2026 pero ipinagpaliban muli. Tinukoy rin ng partido ang desisyon ng Supreme Court of the Philippines sa kasong Lanang Ali Jr. et al. Versus Bangsamoro Transition Authority kung saan malinaw na inatasan ng Commission on Elections na magsagawa ng halalan hindi lalampas sa Marso 31 taong 2026. Ngunit ayon sa UBJP, nabigo ang Bangsamoro Transition Authority na maipasa sa tamang panahon ang bagong redistricting law, isang pagkukulang na umano'y naging direktang dahilan ng muling deferment ng halalan. Dagdag pa sa position paper, ikinaalarma ng partido ang mga amyendang ipinasa ng BTA Parliament noong January 28, 2026 sa Bangsamoro Electoral Code na ayon sa UBJP ay halos ni-reset ang 3 taong paghahanda ng COMELEC. Kabilang sa mga kontrobersyal na pagbabago ang pagbababa ng required membership ng regional political parties, pagbaba ng vote threshold para makakuha ng parliamentary seat, pagbawi ng accreditation ng political parties at sectoral organizations, at pagbabago sa paraan ng eleksyon ng sectoral representatives mula sectoral assemblies tungo sa direct voting. Para sa UBJP, ang mga huling ultimong pagbabagong ito ay mga red flag na maaaring magbukas ng pinto sa panibagong postponement ng eleksyon. Ayon sa partido, ang paulit-ulit na pagkaantala ay sumisira sa tiwala ng publiko sa electoral system at nagpapagod sa mga botante, guro, election workers at kandidato na paulit-ulit na dumaraan sa registration, accreditation, voter education at kampanya para lamang maantala muli. Nanawagan ng UBJP na igalang ang legal status ng mga accredited regional political parties at sectoral organizations at panatilihin ang sectoral assemblies bilang paraan ng pagpili ng sectoral representatives upang maiwasan ang disenfranchisement ng mga marginalized sectors. Binigyang diin ng UBJP na ang unang Bangsamoro parliamentary elections ay hindi ordinaryong halalan, kundi mahalagang bahagi ng mga obligasyon ng national government at MILF sa peace agreement. Isang proseso nila na mahigpit ding binabantayan ng international community. Jan Garcia, iMinds, Philippines.